ay ating mga future preachers. Amen? Ay maagang maabit sa Panginoon. Nabuksan niyo ba sa book of Matthew chapter 2? The book of Matthew chapter 2. At mamaya pong gabi, ang ating pong pinakang fellowship. Amen? Tinasabi po na lahat po kayo may narito tuloy para po sa ating special activities. Diba? Okay, the book of Matthew chapter 2. At natutuwa ko na makita ko ngayong December si Father Turner at kanyang wife. Kasama po natin sila ngayong gabi. At gandi po yung De Ocampo. Okay, De Ocampo. Mula sa Australia ay nandyan doon po. Sister Mirna, at saka po yung husband niya sa kanya. Okay, the book of Matthew chapter 2. At itong December, bago mag-December, ay marami ng tao ang naghahanda para po sa okasyon na ito. Naghahanda sila, excited po sila para po sa Christmas. Pero ibig ko makita nyo po ngayong umaga, anong itsura ng tao at ano yung kanilang response sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Paano din ba ang response ng tao sa kasalukuyan at sa mga tao noon lang pagtungkol sa pagdating ng ating Panginoon Jesucristo? Na Matthew chapter 2, at makikita ko na halos talaga na iba yung Kristo isineselebrate nila ngayon, kaysa po sa nakaraang panahon. Okay? The book of Matthew chapter 2, verse number 1 to number 2. Sundan niyo po ako. Ito po kayo. Verse number 1 to number 2. At atin po sa verse number 1. Yes. Verse number 7. At magkaroon tayo ng responsibility. Ready? Now, when Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem. When Herod the king had heard these things, he was what? Natuwa ba siya? Natuwa ba siya? No. He was what? He was troubled. And all what? Ano? Jerusalem with him. Maliwanag ko sa inyo? Hindi sila masaya. Hindi katulad ngayon. Okay, hindi sila natuwa. Bakos sila. Nabalisa sila. Okay, the word trouble means unhappy. Pangalawa, worried. Pangatlo, panic. Nakalimutan mo ako? Okay. And he was troubled, and all Jerusalem with him. Verse 4. And they said unto him in Bethlehem of Judea, for thus it is written by the prophet. Ay lahat, then Herod, when he had privately called the wise men, inquired of them diligently what time the star appeared. Alright, then, walang isa man sa palasyo ang nag-travel para hanapin yung pinanganak na Bisaya. Okay, iba yung kanilang naging response. Again, simple natin po sa pala, ipakita ko itong naging tugon ng mga tao during that time sa pagparito or sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Ano ang naging response nila? Ano ang naging tugon ng mga tao ito nang malaman nila, nang mabatid nila na ang Kristo, ang Mesaya, ay isinilang na.
Let's pray, Lord, ako yung tulungan sa paghahatid ng iyong mga salita. Panginoon, umaasa po lang ako sa iyo. Lord, without you, I can do nothing. So Lord, help me, use me for the glory and honor. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, 5 responses to the birth of Christ. Ngayon, masaya ang lahat. Ngayon, naghahanda ang lahat. Ngayon, nagbibigayan. Ngayon, may awitan tungkol sa Bisayang dumating. Pero iba ng panahon ngayon. Iba. Okay, at hindi makikita mo itong response ng mga tao ito, okay, sa pagdating ng ating Panginoon Kristo. Number 1, verse number 1, katingin mo, verse number 1 is what? Verse number 2, okay, natin po? Number 1, yes, some worry. Okay, di ba? Nagbalisa sila. Alright, okay, nagpanik at talagang hindi sila masaya sa kanilang nabalitang ipinanganak na ang Mesaya. At yung pinakita natin kay Herod at sa bayan ng Jerusalem. They are unhappy sa pagdating ng Panginoon. Alright? Nakita diba, verse number 3, when Herod the king had heard this thing, he was what? Yes, okay, nabalisa siya. No? Alright? Nagpanik siya. At maging itong tinatawag na bayan ng Jerusalem. They are unhappy sa balita kanila kong napakinggan. Now, yes, it is easier to understand. Okay, itong naging damdamin ni Herod, madali maunawa. Bakit siya nag-worry? Bakit siya nagpanik? Okay, bakit siya nabalisa? Nang dumating ang Messiah? Madali maunawa sapagkat itong si Herod is what? Unbeliever siya. Amen? Unbeliever siya. Okay, pagano siya. Alright? Masamang tao siya. Hindi niya ibig na magkaroon siya ng karibal sa trono bilang hari. Kanino ba? Sinigurado ko talaga na masamang tao ito. Sinigurado ko. At binasa ko muli at nakita ko na noong panahon ng siya pinag-ahari, marami siyang pinapatay. Na inaakala niya magiging karibal niya sa kanyang trono. Apo, anak, biyanan, asawa, pinapatay niya. Yung kanyang bayaw, pinalulog niya. Nabasa ko. Bakit? Sabagat inakala niyang magiging karibal niya sa kanyang trono. Alright? Kaya maunawaan mo. Okay? Pero, sa kasalukuyan, marami rin Kristiyano, at tinatawag ng Kristiyano, ay hindi excited, hindi naghihintay sa muling pagbalik ng ating Panginoon. Nakikinig ka sa akin? Anong pagkakaiba mo kay Herodes? Ikaw ba? Ay umaga, are you still looking for the coming of the Lord? Amen? Anong preparasyon ang ginagawa mo? Samantalang alam mo naman talagang muli siyang babalik. Nagkahanda ka ba? Nag-witness ka ba? Namumuhay ka ba ng malinis? Nagtatapat ka ba? Sumasamba ka ba ng buong puso kay Kristo na alam mo muling babalik ka? And this some worry. Alright? Now, bakit nag-worry? Maging ang Jerusalem. Kasi alam nila, okay, kasi, yes, if He is king, kung si Kristo ay king, yung dumating sa Jerusalem, of course, sa kanila, ay mas comply sa kanyang demands. But of course, most of them, they are unwilling to completely surrender sa haring dumating. Now, listen, maraming Kristiyano rin din. Okay, bagamat Kristiyano, bagamat saved, ang tanong lagi, di ko ba talaga completely nag-surrender na ng buhay mo sa ating Panginoon? Na kung hindi ka takataka, hindi ka excited kapag pinag-uusapan ay muling babalik ang ating Panginoon. Amen siya. Bagkus sa puso mo ay nandun yung sana magtagal pa.
Kasi hindi pa ako handa. Nakikinig ka sa akin? Ulitin ko, are you still looking for the coming of the Lord? Huwag niyong kakalimutan. Tama yung pinsabi ng waiting. May isa pang Pasko. Amen. Amen? May isa pang Paskong darating. Ito yung muling pagbalik ng ating Panginoon Kristo. Don't forget that. Don't forget that. This coming March, yung huling week ng Marso, ay talagang ako, iniisip ko na. Kasi siguro yung ano ko yung bag. Alam ko, tatayo ko yung walang outtime. Honestly, iniisip ko na. Kasi tatlong buwan na mag-aanong present na kami. Yung cultural, inasikaso ni Brother Don, ang bihira, nakabook na. Hanggang April 2030. Hanggang April ka po. Kaya kahapon, hanap ako ng lugar. Para ko, kailangan mag-report ako bukas. Napunta ako sa Subic. Para baka o kaya Tagaytay. Bicol. Kaya nagsibukan ba? Nag-isip ako ng iniisip ko yung team. Isip ko, of course, sa loob ng 31 years na ang Calvary, sa loob ng mahigit 30 taon, alright, madalas kong ginabagit, Jesus is coming again. Alright, naisip niya. Talagang hindi ko gustong mawag din sa isip ng Calvary, muling babalik ang ating Panginoon Kristo. Alright, hindi kong datnan niya tayo pare-pareho, naghihintay sa kanyang muling babalik, naghahanda tayo. Amen? Huwag tayong magkaroon ng ugali, tulad ni Herodes. Hindi natuwa, hindi masaya sa pagbalik ng Panginoon. Hindi masaya na dumating ang Kristo. Bakit? Sa masamang tao siya. Amen? Amen? Ayaw nilang may kariban sa kanyang trono. At this morning kasi, si Kristo ba ang nakaupo sa trono ng iyong puso? Alam mo ba? Or until now, may kariban pa rin siya sa iyong buhay. Alright? Habang sa rin story, patungo sa isang lalaki na nagsisikap siya na mag-surrender sa bawat area ng buhay niya sa Diyos. Kaya ang ginawa niya sa araw ay kumuha siya ng isang papel at isinulat niyang lahat doon yung mga bagay na ibig niyang surrender sa ating Diyos. Alright? And he expecting na sa kanyang ginawa ay makakadama siya ng kapayapaan sa kanyang buhay. Sinulat niya na, ito yung isusuko ko sa kanyang ito. At akala niya, sa kanyang ginagawa yun, ay mapapayapa ang kanyang kalooban. Pero, pagkatapos ng lahat, at nag-pray din siya, hindi pa rin siya payapa. Hindi pa rin siya payapa. Nga pa rin talaga sa kanyang kalooban. No? At sa batang huli, ay hinahanap yung dahilan. At sa batang huli, sabi niya, tila ba ang Diyos lumusap sa kanya? Kaya ang ginawa niya, isang blankong papel ang inilatag niya. At sa ibaba ay kanyang ipinirmahan. At sabi niya, Lord, bahala ka nang magsulat. Alright? Kung paano ako'y magsusurrender sa iyo. Kasi ilang totoo doon. Huwag ikaw ang magtakda sa Diyos. Hayaan mo siya ang magtakda sa iyo. Amen? Isip Christian, true surrender does not examine God's intended will for your life. Okay? You see, yun tuloy na pag-surrender. True surrender yields. Ito may pagpapaubaya sa Diyos. Alright? Na anuman ang kanyang kalooban sa iyo, magtapasakot ka. Yun. Isang Christian, masunod tayo, the very reason bakit hindi ka payapa, hindi ka totoong nagsusuko sa Diyos. Maliwanag ba? Bagkus balisa ka, may takot ka, may pangamba ka. Alright?
na nag-aalala ka na pag nag-surrender ka, baka may pagawa ang Diyos sa'yo na hindi mo magugustuhan. Hindi ng uri ng pagkataong ng isang tunay na Kristiyano. Maliwanag ba? Bakit? Meron ka bang pag-aakala na ang Diyos may masamang plano sa buhay mo? Ano ka rin? Kaya nga si Hero, madali mong maunawa si Hero. Bakit siya nagtrobo? Bakit nagpano siya? Kasama ng Jerusalem. Bakit? Alright, isa pa, ang Jerusalem, ang Israel. Alam nila, from the very start, alright, na may Messiah ang darating. Pero bakit hindi sila na, bakit ang unang-unang naglakbay pa ng malayo ay mga taga-Babylonia? Pero mismo doon sa Jerusalem, walang naghanap, walang naghintay sa Kristong darating. Liwanag ba? Ang unang nakaalam pa, taga-Malayo. Okay? Bakit? Ayaw nila na may karibal sa kanilang buhay. Right? Hindi sila totally surrender sa Panginoon. Hindi sila naghahanap, hindi sila naghihintay. Amen? Hindi sila naghihintay. Yes. Some worry. They are troubled sa pagdating ng Kristo. Right? Kaya Kristo, kapag ba ang pinag-uusapan ay yung muling babalik ang Kristo, masaya ka ba? Excited ka ba? Naghihintay ka ba? O may takot ka? May pangamba ka? Parang yung mga isang grupo ng Kristiyano doon sa Korea. Naghihintay sa second coming. Naging ba kayo? Isang grupo ng religious group sa Korea. Naghihintay ng second coming. Sa Amerika na naghihintay sila ng second coming. At dahil doon, naggawa sila ng bunker. At nag-iipon sila ng pagkain. May baril, may pagkain doon. Meron sila oxygen doon. Naghihintay sila. Naghihintay, kaya may takot. Nakikinig kayo? Naghihintay para sila, hindi sila sigurado, kukuling sila. Nakikinig kayo? Nag-iimbak ng pagkain, bakit tubig? Hindi ka naman tuloy Kristiyano. Ang mensahe ng muling pagbalik ni Kristo ay nagpapaalam dapat ng ating pananampalataya at nag-uudyok sa atin na maging masikasig para sa paglilingkod sa Panginoon. Muling magbabalik. Okay? Hindi kabalisahan, hindi pangamba ang dapat idinudulot sa Kristiyano sa muling pagbalik ng Panginoon. Alright? Basta to say, okay. Basta to say, itong mga tao ito, yung kapanganaban ni Kristo ay nagdulot ng kabalisahan sa kanila. Secondly, number one, some worry. Number two, some wonder. Notice Luke chapter 1 and verse 34. Luke 1:34. Nandiyan kayo? Okay. No, si Mary, nung kanyang malaman na siya'y magsisilang, na kanyang isisilang ang Messiah, alright, ano ang naging response ni Mary? Verse 34, ready? Then said Mary unto the angel, how shall this be, seeing I know not man? Ano? She wondered. Namangha si Maria. Alright? Si Herod, okay, nabalisa. Si Maria naman, namangha. Nakadi po? Namangha siya. Alright, halos hindi siya makapaniwala. Alright? Na siya ang masisilang sa Messiah. Alright? Now, chapter 2, verse number 9. Chapter 2, verse number 9. Ready? Tayo lahat. And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid. And the angel said unto them, fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you, is born this day in
in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Ito na, si Maria na mga at maging itong mga pastor ng tupa nung gabing isilang ng Messiah at nung gabing yun na ibalita ng mga anghel na ipinanganak na sa bayan ni David ang Kristo, ang tagapagligtas na mga sila. And bakit na mga sila? Sapagkat ang Kristo na ipinanganak ay walang iba kundi ang Diyos na nagkatawang tao. Amen? God in the flesh. Yan isa, kamangha-mangha talaga. Na yung creator ng heaven and earth ay ngayon ay isang munting sanggol na nakahimlay doon sa pasapsapan. Yan isa? Amen? Hindi lang si Mary, hindi lang yung shepherd, kundi maraming tao until now ay namamangha, ano ba talaga, hindi makapaniwala, hindi nila matanggap, okay, na Diyos yung isinilang ngayon. And ang isa, in John chapter 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Speaks of what? The pre-existence of Christ. Liwanag ba? Si Kristo, isipin, bago pa man lamang ipanganak, Diyos na siya, nag-i-exist na siya. Amen? Mahalaga, alam mo yan, maliwanag ba? Na ang Panginoon sa Kristo, hindi lamang siya nag-umpisa nung ipanganak sa Bethlehem. Bago pa siya ipanganak sa Bethlehem, umiiral na siya. He is the eternal God. He is Jehovah in the flesh. Amen? In verse number 3, alinman sa lahat ng ginawa, hindi ginawa kung wala siya. Maliwanag ba? Amen? Yung sanggol na pinanganak sa Bethlehem, basically, ay wala na kundi yung creator ng heaven and earth. Amen? Gusto kong maliwanag sa iyo, hindi siya kabilang sa nilikha, siya ang manilikha. Amen? In verse 14 is what? At nagkatawang tao ang salita. And the Word became flesh and dwelt among us. At nakita natin ang kanyang kaluwal, hatian, kaluwal tulad ng puspos ng biyaya at ng katotohanan. Amen? Amen, bisa? Kaya nga what? Kamangha-mangha. Kaya nga some wonder. Si Mary ay namangha at maging mga pastor ng tupa ay namangha. Amen, bisa? Imagine, yung creator nasa kulungan ng hayop, nakahiga sa pasapsapan. Amen, bisa? Number 3, verse 11. Matthew chapter 2 and verse 11. Yes, some worried, some wondered. In verse 11, some worship. Ang iba ay nabalisa, ang iba naman ay namangha, at pangatlo, ang iba naman ay sumamba sa Kanya. Matthew chapter 2 and verse 11. Alright, nasusunod niyo po ba ako? Matthew 2 and verse 11. Ready? Basa. And when they were come into the house, ito po yung mga wise men. Mga wise men. Ulitin ha, alam natin, okay? Hindi sila three kings, ha? Sila po yung mga wise men. And when they were come into the house, yung mga wise men, they saw the young child with Mary his mother and fell down and what? Worship him. Dito niyo? At kanila siyang sinamba. And when they had offered their treasures, they presented unto him what? Gifts. Ano yung mga gifts? Gold, frankincense, and myrrh. Alright, kasi ang ilan naman ay sumamba sa kanya. At sa akma ng pagsambalak, di po yan, sila po yung nagpatira pa. Nakikinig ka sa akin?
Sila po yung nagpatira pa, at sila po yung naghandog sa ating Panginoon. Alright, yun ang worship, pagpapatira pa. Amen, sir? Akma ng what? Submission, akma ng what? Love, at akma ng what? Giving reverence or honor na talagang karapat-dapat lang sa ating Diyos, tulungan na lahat, at sa atin ay nagligtas. Alright, sa worship. Maraming nagsabing Christian, ang tingin nila, no, kapag kayong nag-amen ka at tahimik ay nakasamba na. Ang tawag kang formalism yun. Yung darong Amen, Amen, Amen. Labing-dalawa yun eh. Okay. Mahaba yun. Talagang halos pagpupurinig mo. Alright. Kahit hindi ka tahimik, walang kumigil, walang gumagalaw. Kahit ubo. Worship yun sa kanila. Kaya hindi kayo? Ang iba naman, basta naglulundagan, nagpapalakpakan, nagsasayaw pa, nagsusumba, naka-worship sila. Yung unang formalism, yung pangalawa, confusion yun. Diba namin? Amen? So what? Ang iba, nagsumba talaga? Okay. What is worship ba? Ano bang worship? Sabi ni Mr. Ruckman, worship is different from prayer and praise. Worship is different from prayer and praise. Okay. Pero Lord, Panginoon, bigyan mo ko nito. Prayer yun. Iba namin? Amen? Kasi mo, Lord, salamat po. Ako sa iyong kaloob. Dinadakila kita. Papuri yun. Iba namin? Papuri yun. Now, John 4:24, no worship. God is Spirit. And they that worship Him must worship Him in what? In spirit and in truth. Alright? Okay. You see? Now, the word spirit is what? Buong puso. Alam mo yung ginagawa mo. Alright? Pag sinabing ito, sabihin, alam mo ito na, okay, yung ginagawang pagsamba ay in harmony dun sa revealed Word of God. Nakadi po ako? Kaya there must be balance between spirit and truth sa yung ginagawa. No? Pag hindi ito, pag wala yung spirito, or wala yung truth, okay, hindi complete ang yung pagsamba. Alright? Kasi look at, like, you must worship God, on His way. Okay? You must worship God His way or no way. Amen. Kung sasamba ka, mahalaga, sigurado ka, ito yung paraan ng pagsamba na gusto ng Diyos. You must worship God God's way, not your way. Amen? Sinasabi ko ito kasi yung popular na pag-worship ngayon is based on flesh and fabrication. Invention ng tao. Okay? Kaya wala yung spirit and truth. Iba naman ko yan? Iba naman? Worship is thanking God for what and who He is. Alright? Okay. Pinapasalamat mo siya, pinipulmo siya, sapagat siya ay Diyos na dakila sa lahat. Amen? Amen ka siya? And naging study, di ba? Salvation is involved in worship. Ano sabi ko? Salvation is involved in worship. Okay? Hindi ito magagawa ng sino mong tao. You must be saved bago ka makasamba sa Kanya. Nakikinig kayo? Amen? Kaya nga, tiyakin mong ligtas ka. Nakikinig ba kayo? Tiyakin mong langit ka pupunta pag namatay ka.
Pag hindi ka tiyak na kapag nabaligay sa langit kang punta, hindi kasi ligtas at yung pagsamo mong ginagawa, walang kabuluhan. Amen siya. Kaya nga may mga, if you are not sure na sa langit ka pupunta pag namatay ka, tiyakin mong ligtas ka. Manampalataya ka sa Panginoon Kristo. Tanggapin mo makasalanan ka, magsisi ka, at si Kristo tanggapin mong tagapagligtas na nangako ng buhay na walang hanggan sa iyo. Amen? Kaya nga sabi ko, si Hero at yung Israel, yung Jerusalem, hindi ka magtataka kung bakit hindi sila natuwa sa babalik ng Messiah. Bakit unsafe sila eh? Pagkaano sila eh? Amen? Pero kita mo yung shepherd tsaka yung si Mary, ano nangyari? Namangha. Maliwanag ba? Namangha. Alright? Na yung Creator, si Jehovah God, yung si I am, dumating sa katawang tao. Amen? At huwag na itong kalimutan, alright? Yung nature at yung Calvary, laging magkasama yun. Because the very reason kung bakit nagkatawang tao ni Sari upang mamatay sa krus para bayaran ang ating kasalanan. Ano yun? Hindi aksidente yung kanyang namatay sa krus. Ito talaga ang kanyang mission. Bakit siya nagkatawang tao? Para maabot ka, para maligtas ka, para magkaroon ka ng katiyakan lahat na yung pupuntahan. Nagpakababa siya, nag-anyong alipin, at naging masunurin hanggang sa kamatay doon sa krus. Amen? Bagamat Diyos natutong sumunod. Kaya imagine ka. Bagamat Diyos natutong magpasakop sa bansang tao. Kaya nga, yung pangatlo, ang wise men ay nag-worship. Sumumba sila. Amen? Kata mo, nagpakadlumuhod at naghandog. Nakikinig ka sa akin. Okay? Tatay ko Christian. Tatay ko, okay? True worship is not subjective. Pakibasa mo lakas? True worship is not what? Alright. Ano sabihin not subjective? Not subjective. Okay? Pagsamba ay hindi ito yung kung ano lang ang gusto mong gawin. Inaakala mo ito ang gusto ng Diyos. Diba alam eh? It is not what I think God wants. Alright, kaya kita mo, ang pagsamba, mahalaga na hindi ayon sa i-reveal ng Bible, hindi yung kung ano lamang yung akala mong gagawin mo. Okay? And true worship is not selfish. Hindi ito makasarili. Hindi ito yung sa pinapalagay mo, pag ginawa mo, fulfill ka. Hindi. Sa pagsamba, hindi yung sarili mo, hinahanap mo. Maliwanag ba? Kundi kung ano ang gusto ng Diyos, hindi kung ano yung gusto mo. Diba namin? Amen? Ito yung mga wise men. Diba? Nag-travel sila ng malayo. Ando yung sakripisyo. Diba namin? Ando yung pagkitiis. Amen? Ando yung pagkapakababa, pagluhod. Amen? At narin yung pagkahandog. Maliwanag ba? Yung anong hinandog nila? Brother Arthur? Ginto. Una, ginto, diba? Sumasagisag yung sawa. Iiti. Diyos. Alam nila, Diyos yung sanggol na yun. Maliwanag ba? Frankincense. Sumasagisag yun sa pakilala na ito. Pinangalan ito ay king. Liwanag ba? Ano yung pangatluhan mo? Mira. Alam nila, yung mira, inilalagay ng pakimbalsa mo. Alam nila, na itong pinangalan ito, isang araw mamatay sa krus. Kaya lahat ng inihandog nila, yun ang gusto ng Diyos. Naroon yung tao magsamba. And true worship, seek to please God, not self. Sa tuloy na pagsamba, ito yung what? Ay naharapin is what? Ma-please ang Diyos, hindi ang kanyang sarili. Alright? John 4:23, for the Father seeketh such to worship Him. Amen? Sapagat hinahanap ng Ama ang mga ganoong sasamba sa Kanya.
Amen? At kasi, karamihan ng pagsamba ngayon, no? Ay based on flesh and fabrication. Hindi ito sa espiritu at kadabahanan. Yan yung siya. Nadagdag ko dyan na karamihan pa ngayon nakanda sa church. Para ka nasa nightclub. Para ka nasa rock concert. You cannot bring the music of the world into the church and put some Christian words to it. Yun ang ginagawa iba, di ba? Yung tono ng kanta, talagang rock. Alright? Pinuntan lang nila ng makajus na sa salita. Ano bang yung tono, rock, pero yung mga mensahe, sabi na, nasa Bible daw. Alright? But listen, kisang ko ha. You can, pakibasa mo ng malakas, you cannot bring the music of the world into the church and put some Christian words to it, and then nag-expect ka na tatanggapin ito ng Diyos na pagsamba. Never. Okay? Kapag ang awit sa church ay parang awit ng sanlibutan, ang kaakibat nun, may sayaw ka na dyan. May sayaw ka na. Alright? Pero hindi tayo hatong doon. Ibabigay siya? Sa Bible, listen carefully, sa Bible, pag nakita mo yung certain dancing, it always in bad connotation. Lagi merong hindi magandang sinasabi o pangyayari. Every time. For example, si David nagsayaw, di ba? Nung yung Ark of the Covenant, nakuha nila at dadalhin nila sa Jerusalem, nagsayaw si David. Pero yung dancing na yun, hindi yung step by step. It's piece of leaping and jumping. Naglulundag siya sa tuwa sapagat nabawat yung Ark of the Covenant. Amen? Nabalundag siya at pero sabi ko, always in bad connotation. But after that, ano yung naging bunga no? Kinunsya siya ng kanyang asawang si Michael. At mula noon, hindi na sila nagsama. Namatay si Michael, walang anak. Nagkahiwalay sila. In bad connotation. Are you with me? Oh. Di ba sa Exodus chapter 32, verse 19, si Moses, pagbaba niya mula sa galing ng bundok ng Sinai, dala niya yung Ten Commandments. Dala niya ba yan? Ano ang tumumbat sa kanya? Yung mga Israelita, nagsasayawan sa harap ng kuyang ginto. Ano yun sila? Ito yun. Nagsasayawan sa harap ng kuyang ginto. Anong naging bunga nun? Libo-libo ang pinapatay ng Diyos. Okay. Ano pa? In Isaiah chapter 30, si David, hinabol niya yung Amalekites na bumihag sa kanilang mga tao. Anong hinabol ni David? Yung mga Amalekite nag-iinuman, nagsasayawan. Ang Amalekites ay mga kaaway ng mga lingkod ng Diyos. Napapatay nila. Always in bad connotation. Hindi lagi magandang sinasabi kapag nag-uusap ng dancing. Remember si John the Baptist? Ha? Okay, yung anak ni Salome na mistress ni Herod, sumayaw sa harap ni Herod. Amen? Nagtuwa si Herod. Ang galing mo sumayaw. Talagang bumabang ka pa. Totoo yun. Okay. Manasuan ka ng sayaw. Natuwa si Herod. Nag-alap siya. Hoy, bata, anong gusto mong ibigay ko sa iyo? Ang galing mo sumayaw. Talagang umaalong pa yung tiyan mo. Anong sabi? Yung ulo ni John the Baptist. Napugutan si John the Baptist kasi magaling sumayaw yung anak niya. Nakikinig ka sa akin?
kinukot kasi ng mga asmatic, yung sumayo si David. Alright, at sumayo din doon yung mga may sayang din doon sa Luke 15, yung prodigal son bumalik. Yun ba, basihan doon? Luke 15:25. May sayawan, may kainan sa bahay ng prodigal son, sapagat bumalik yung prodigal son. Ano sabi natin ito? Okay, you see? Yes, nasa Bible. Kasi, in-record kasi yun ang nangyari. Pero huwag niyong kalimutan, hindi sa pagkat naka-record, pinapagawa sa iyo. Ivalali? Nasa Bible naman. Oo nga! Tangat ko ba? Oo nga, nasa Bible kasi yun ang nangyari. Okay? Pero hindi sa pagkat nasa Bible, pinapagawa sa iyo. Kasi sa ulo mo ba? Hindi ba? Ay, ganun eh. O si Abraham, ilan naman si Rahab, pinapagawa sa'yo? Nasa Bible yun. Diba? O si Zacchaeus, umakit sa puno ng siguro, pinapakay ko ba sa puno ng siguro? Alam mo, nagkakita. Okay. Basta to say, talagang marami yung mga nagsusunod their Christian. Okay, pero sabi ng Biblia, makunat sa pagkunaw. Okay? Okay, Christian. The Bible is our only rule of faith and practice. Amen? Amen? Pag sinabi ng Bible na gawin nyo, gagawin natin. Pero wag wala sinasabi ng Bible, wag natin gagawin. Pag hindi sinasabi, wag natin gagawin. Alright? Maraming record sa Bible na talagang ini-encourage tayo mag-soul-winning at magbigay. Pero bakit ayaw mong gawin? Yung kakaperangkit na nakita mo, yun ang pinagkikiitan mo. Hindi ba? Tama. Okay. Now, alright, sa book of Psalms, meron talagang sabing dancing and leaping, but again, hindi ito step by step. Alright? And let me remind you, during the Old Testament times, no, sumasamba sila as a nation. As a nation. Ngayon, sumasamba tayo as a church. Alright? At wala kang makikita ng record sa Bible na nasa church ay nagsasayaw sila. Wala kang makikita. Right? Yes, Old Testament, meron sa book of Psalms, but as a nation. But never sa New Testament church, okay, under the grace, no, ay merong dancing o step by step na ginagawa sa church. Okay? You see? Alright? Okay. Now, in worship, we acknowledge the glory due to God. Sumasamba tayo bilang pagkilala at pagpapaabot na ating kikilala na ang kalwalhatian ay talagang marapat lamang sa ating Diyos. Amen? And in worship, we are also acknowledge our love for God. Narito tayo. Sumasamba tayo upang ating ipakilala, ipaabot na ang Diyos na yan mahal sa atin, umiibig tayo sa Kanya. In Psalm 116, verse number 1, I love the Lord. Ano ba si David? I love the Lord. Iniibig ko ang Panginoon. Amen, sir? Amen? Your love for God is shown when you say, salamat sa dakilang ng Diyos. Pinupuri kita. Sinasamba kita. Alright? Yes, worship, acknowledge our love for our God. Okay? And in worship, we also acknowledge our submission to Him.
Christian? One of the most important reason kung bakit tayo po'y narito is to demonstrate our submission to God by worshiping Him. Nakikinig ka sa akin? Ito yung dahilan bakit yung iba hindi tapat sa pagsamba. Nakikinig kayo? Okay, anong ipinapakita nila? They are not in submission to God. Ibang reason? Bakit wala ang iba sa pagsamba? Bakit lagi lumilipad? They are what? They are not in submission to God. Wala pagpapasako. Papakdiyan ka na ng talata. Okay, Psalms 95:6. Psalms 95:6. Alright, nandiyan na po kayo? 95:6. Alright, ready? Ready? Basa. Oh, come. Kita mo yan? Kita mo yan? Okay. Alis ko lang come. Let us gather together. Let us gather together. Oh, come. Let us what? Let us worship. And what? Bow down. Let us what? Kneel before the Lord. Our what? Our Maker. Kita mo? 7. For He is our what? Oh, He is our God. And we are what? We are the people of His pasture and the sheep of His hand. Today, if you will hear His voice. Okay, sa Tagalog nga, Brother Justin? Tagalog nga? Saan sa Tagalog? Ay na. O, magsipalito kayo, tayo ay magsisamba, at magsiluhod, tayo ay magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Ito, pagkilala na siya yung ating Creator, siya yung ating Diyos, at tayo ay tupa ng kanyang pastulan. Amen, Christian? Yan ang worship. Okay. Kaya nga, nung dumating ang Mesaya, nung isilang ang Mesaya, hindi lahat natuwa. Amen? Hindi lahat ay nagalak. Bagkus, marami ang nabalisa pa sa pagdating ng Mesaya. Huwag daw ang mangyari. Ngayong umaga, kapag ang pinapag-usapan ang pagbabalik ni Kristo ay parang nababalisa ka pa. Parang hindi pa ako handa. Bakit hindi ka handa? Anong dahilan? Ano yung mga bagay na ayaw mong madatnan ka ng Lord na ginagawa mo? Huwag sana. Para kang si Herodes din. Nakikinig ka sa akin? Sana ngayong umaga, kapag ang pinag-usapan ay muling darating ang Kristo, mayroon pang isang Pasko, sana ang makita ng Diyos yung excited ka, masaya ka. Amen? Amen? At pinaghahandaan mo siya. Alright? Walang kabalisahan sa akin. Ano yung pangalawa? Summer what? Summer what? Yes, tunay. Kamangha-mangha. Kapag ang pinag-usapan, ayan what? Ipinanganak ang Mesaya. Huwag na mga kalimutan, yung ipinanganak na yun, si Kristo, hindi siya nag-umpisa pa lamang sa Bethlehem. Bago pa siya ipanganak sa Bethlehem, Diyos na siya. Siya yung ating Creator, siya yung ating buhay. Na nagbigay ng buhay sa atin at buhay na walang hanggan. Ano yung pangatlo? The response? Alright. Ang ina sumamba. Sana tapat ka sa pagsamba. Sana sa pagsamba mo, nakikita ng Diyos, ginagawa mo ito in spirit and in what? In truth. Alright? And you must worship God His way or no way. Amen? And lastly, some witness. Ang ilan ay what nagpatotoo sa Mesaya na dumating. In Luke chapter 2 and verse number 17, Luke chapter 2 and verse number 17, Luke 2:17. Alright, tayo po lahat. Ready?
And when they had seen it, anong ginawa nila? Alright. Ito yung mga shepherd. Next na nung ibalita ng mga angel, ipinanap na ang Messiah. Ipinanap na sa bayan na ang Kristo, ang Savior. Agad sila naglakbay. Agad sila nagtungo at nakita nila yung Messiah. Nababalot sa lampin. Nakahiga sa pasabsabag. Namanga sila. Namanga sila. Alright? At matapos nilang makita. Matapos nilang mapakinggan ng lahat. Anong ginawa nila? They made known what? They made known abroad. Okay? Ipinamalita nila. Okay? The saying which was told them concerning the child. Kita mo? Ipinamalita. Okay? You see? Pinatotohanan nila. Okay? Itohan nila. In verse 18, pakalakas, and all they that heard it, what? Wondered at those things which were told them by the shepherd. Alright, okay, God's people ought always to spread the gospel to everyone they can. Yung ginawa ng mga shepherd, yun po talagang ine-expect ng Diyos sa lahat sa atin. Ay lahat inaasa ng Diyos. No? Na ating pong ipamamalita, no? Ibabahagi, ipapangalan ang ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo saan man tayo magtutungo. Amen, sir? Amen? At ngayong Christmas season, no? Alright? Napakahalaga na samantalahin natin ang pagkakataon ito na ibahagi natin sa mga tao ano ang tunay na mensahe ng kapanganakan ng ating Panginoon Kristo. Mahalagang ibalita mo. Ano ba ang tunay na dahilan? Bakit ang Jesus, bakit ang Kristo ipinanganak sa pasabsaban? Mahalagang ipamahagi niya. Samantalahin mo itong pagkakataon ito. Amen, Christian? Amen? Sabi ko kanina, ating magsimula ng itong buwan ng Marso ay ipagdiriwang natin ang ating ika-31 taong anniversary. For 31 years, ang soul winning ng ating church. Talagang pinagsikapan natin na huwag manghina. Alright? Huwag manghina. Alright? At talagang for 31 years, naging number 1 sa ating ang proclaiming the gospel of Christ and proclaiming that Jesus is coming again. For 31 years. Alright? Kaya nga, ang tanong, ngayon bang umaga, are you still waiting sa muling pagbalik ng ating Panginoon? Anong paghahanda ang ginagawa mo? Huwag na huwag yung kakalimutan. Ulitin ko lang, may isa pang Pasko. Amen? Amen? Amen tayo sa Pasko. Okay, pero itong Christmas na ito, hindi na siya darating bilang sanggol. Darating siya bilang what? Diyos na makapangyarihan sa lahat, puspos ng kanyang kaluwalhatian. Amen? Upang kunin ang lahat ng sa kanya ay nanalig. Amen? At maiiwan ang lahat ng hindi pa sa kanya nagsitanggap at nag-reject sa kanyang ebanghelyo. Kaya tayo bilang church, tungkulin natin na habang naghihintay tayo sa kanya, maging abala tayo to proclaim that Jesus is coming again. Amen? Be faithful, Christian. Be faithful. Alright? Huwag ka magsawa. Huwag ka maghinawa. Be faithful. Okay? Muling babalik ang ating Panginoon. Tayo na rin tumayo muna namin. Dahil ng Diyos, aming Ama, salamat po sa iyo